Okay, so pakinggan po natin 'to, okay. is preparing a 10,000 task force for the dragnet operations in case a warrant of arrest for Senator Bato is issued. Okay, so explain lang po natin itong punto de vista nitong si Sonny Trillanes, kung bakit nagagalit siya and bakit ayaw gumalaw ni John Vic Remulla. Okay? Balikan muna natin yung nangyari kay Tatay Digong. Ngayon, we are not a member state of the ICC. So kung may warrant of arrest ang ICC, our country does not need not respond to that. But if the ICC wants our help, it has to go through the Interpol, 'di ba? Kasi member state tayo ng Interpol. This is why we got people like si Alice Guo, si Congressman Teves na ano natin 'yan na nahuli natin sila through the help of Interpol, 'di ba? So ano yung point dito mga lods? Dito kasi ang sinasabi ni Remulla, wala pa yung red notice, okay? Pero for people like Bantag, Atong Ang, other people na may warrant of arrest na meron na. Pero halimbawa si Harry Roque, si Bato de la Rosa, wala pa. Pero sinasabi ni Trillanes dito, meron na daw last year pang ICC warrant but not a red notice. Kaya ayaw gumalaw ni Remulla. That's the legal basis ni Remulla, kaya ayaw niyang i-act upon yung ICC arrest. Tuloy natin. Kahapon po, yung 10,000 na ito ay may mga naghahanap kung nasan daw ito mga pulis na ito, no? Wala ho bang informasyon ang kalihim ng DILG na meron ng arrest warrant laban kay Senator Bato at hindi ba kayo nakipag-ugnayan sa kanya para sa tulong po ng 10,000 police force na ito? Ito nga po, no? Ang nakakatawa rito, last year, kung maalala po ninyo, yung kapatid niya, si Ombudsman Boying Remulla, ang unang nag-anunsyo na meron na raw warrant. Yon. Tapos sinabi niya, may picture pa siya nun sa telepono niya, kapatid niya po yun. Yes, pero tandaan natin, just to be fair dun sa, para magets nyo to, at least to the standpoint ng DILG, yon. Pero ang akin lang, bakit ang tagal kumilos ni Remulla? 'Di ba? Kasi nga, Diyos ko Lord, alam mo naman yung gagawin niyang mga yan. And agree ako dito kay Trillanes dun sa sasabihin niya, 'di ba? Kasi nga bias ako kay Trillanes tuloy. Bakit hindi niya tinanong na lang kung totoo ba yan? I am sure nag-usap sila. Pero ako, nagdududa na ako rito kay Secretary John Vic kung kanino ba talaga kakampi ito. Ngayon, yun ako agree ako doon. Kasi kung ikaw si Remulla, unang-una dapat gagawin mo ang lahat para unahin yung red notice ni Bato. Kasi obviously si Bato is going to hide in the Senate, 'di ba? Ngayon, ang law enforcing arm na humuhuli kay Bato ngayon is the NBI, 'di ba? Kasi nga sila yung unang nakakuha ng warrant. Now, ang ina-argue kasi ng mga legal minds dito, sinabi lang kasi doon any warrant issued by a judge, okay? Hindi sinabi ng sinabi na judge, 'di ba? Hindi sinabi specifically kung ano yung ginagawa kung saan or yung jurisdiction ng judge. Now, merong Pangilinan versus what's the name? Cayetano about diyan sa kung saan yung jurisdiction ng ganyan. Parang something to do with residual obligation ng bansa natin. So, yung pro dito sa paghuli kay Trillanes, which is marami, nakikita ko sobrang daming lawyers na nagsasabi na pwede nang hulihin si Trillanes. Pero ultimately, gusto yata ni Remulla is safety lang. But then again, ang pangit kasi ng optics na hinayaan nilang tumakbo si Bato, quite literally, sa Senado para magtago. Tapos ayaw pa nilang hulihin kahit na si Trillanes mismo at saka si Trillanes at saka si Trillanes at si De Lima hinuli din sa Senate Hall. So parang hindi fair. Okay, tuloy natin. Tama naman si Trillanes doon. Kasi siya din na yung ganyan, naranasan niya din yon. Dapat lang sana maging fair si Remulla. Tuloy. Kasi nung over the weekend, nung may ganyang ugong-ugong, nagmalaki siya na may 10,000 nga. Oo, kaso wala pang red notice. Yun yung sinasabi niya. Pulis na nagbabantay daw, maghahanap. Sinabi nga nung kapatid niya, last year pang November, may warrant na. Bakit hindi niya pinahanap?
Tapos ngayon na meron na ngang warrant at lumabas na si Bato, suddenly, hindi daw pwede i-enforce yung warrant na yun. Yan yung nakakainis talaga eh. Kasi parang parang ginagago tayo nitong mga tao na to. Kasi true na wala pang warrant of arrest or wala pang red notice si Bato, pero may subpoena na to show himself doon sa, I believe sa DILG for crimes against humanity, 'di ba? For investigation, 'di ba? Sinamon na siya ni Remulla. Pero bakit hindi pa rin nila bine-bench warrant si Remulla, si Bato, 'di ba? Kasi meron siyang linabas, 'di ba? Dalawa na yung isang subpoena to appear. Buta, alam nyo ba, ito lang kaya masama rin yung loob ko rito Kasi kaming mga litigante, kapag nakakuha kami ng subpoena, tigil lahat. Tigil lahat, pa-attend ka. Kunyari may pupuntahan ka itong araw, tigil 'yun. Tigil yung kailangan mong umattend Kasi pag hindi ka umattend, ngal-ngal ka. Magkaano ka, ma-waive mo yung rights mo. 'Di ba? I mean, sobrang sobrang bigat nung ganong feeling. Tapos etong mga to, parang pinaglalaruan lang nila. Na alam nyo kung nasan yung tao Quite literally, alam ng buong Pilipinas kung nasaan si Bato de la Rosa. Pero they are still not acting upon it. Kahit yung pa-bench warrant lang nila para mailabas ng Kongreso, ng Senado para makausap lang nila. Pero hindi nila ginagawa, 'di ba? Ang kakapal ng mukha, 'di ba? Yun doon ako naiinis Sobrang doon ako naiinis talaga Sana yun yung ibang angle yung kay Trillanes, kay Trillanes kasi parang closet DDS daw. Tuloy. Kanino ba kakampi talaga itong taong ito? Alam nyo, kung binawas-bawasan niya yung kape press niya, Tama naman. Kasi nga, mas parang minsan kasi si Remulla is parang puro PR, 'di ba? PR siya ng PR, press con dito, punta doon sa mahira para maging relatable. Akbayan niya pa yung nadali nung katangahan niya na policy. 'Di ba mga bobo policy 'yun May punto si Trillanes, okay? May punto talaga na maganda si Trillanes dito. Kasi saan ka ba talaga? Alam mo si Pangulong Marcos kasi sobrang tiwala siya dito sa magkapatid na Remulla. In fairness naman kay Ombudsman, dinali niya rin si Boss Martin. Nakita niyo naman, 'di ba? May pangalawang kinasuhan. Hindi naman, pangatlo. Pagkatapos kay Revilla, pagkatapos kay Saldico, Boss Martin agad, 'di ba? So ibig sabihin, antimano, hindi siya bias. Actually, nagalit pa nga si Boss Martin doon naglabas ng video 'di ba? Now, sige, 'di ba? Ibig sabihin, ginagawa niya yung trabaho niya as ombudsman. Inact upan nila yung sinabi ni Gutesa kasi from what I understand, yung reklamo kay Boss Martin is from the Gutesa affidavit and then the Zaldico video. So doon yung investigation, yung preliminary investigation iikot. And then yung mga meron din daw silang kasi pag nag-file ka ng case ngayon, it has to be airtight para pag inakyat mo sa korte, there is reasonable certainty of conviction. Ganun siya. Ganun na siya kahigpit ngayon, mga lods ko. 'Di ba? Ngayon, baka may nahuli siya Kasi lahat po ng pugante ay malaya under Secretary John Vic. Oo nga, 'di ba alam nyo nung panahon hindi naman nahuli niya si Quebuloy, 'di ba? Kasi hindi si Abalos pala 'yon, no? Nung nahuli si Duterte, sino yung nakaupo doon? Siya na, 'di ba, yung hinuli si Duterte. Pero si Abalos medyo mas marami pa, medyo okay si Abalos, no. Anyway, ako nag-a-agree ako kay Trillanes on the fact na hindi mo mabasa talaga yung allegiance nitong mama na to Kung ako kay Pangulong Marcos and nananawagan naman ka, alam mo yung loyalista at saka yung mga kakampings na na mga fina-follow ko, gusto na nilang maalis tong mama na to. And ako rin, gusto ko lang. Kasi kaso nga lang talaga, kasi tandaan mo, ang cabinet member is your alter ego. Siguro, merong nakikita sa kanya si Pangulong Marcos na hindi natin nakikita. Hindi ko alam kung ano yun. Baka kasi, in fairness naman sa Remulla Brothers, they have been faithful kay
Marcos. Kaso nga lang, sa politika kasi, there is no permanent allegiance, 'di ba? Anyway, ayun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lods.